Hello! Magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan. Narito ulit ako para sa isang tutorial. This time hindi naman sa InDesign. Ang ituturo ko naman ngayon is how to cut a vinyl heat transfer. Ito yung ginagamit sa pagpiprint ng t-shirt dun sa mga studs ko sa Comsopil, yung ibinigay ko sa inyong 1 meter na vinyl. Dito ginagamit yon. Ngayon tuturo ko sa inyo ay ano ba yung process ng paggawa nun o yung pag-cut ng vinyl na ito. Ito po yung ginagamit sa t-shirt printing. So I hope kahit paano meron kayong matutunan kung paano ginagawa ito. At pagdating na sa actual, doon nyo mas malalaman kung ano yung paano ginagawa ito. So dito ipakita ko lang sa inyo kung ano yung basic na pag-cut ng vinyl heat transfer. So let's start. So I have the GrafTech Pro Studio software. Ito yung kasama nung platter ko na GrafTech. Ito yung software na kasama niya. So ganyan lang siya. Yan. So to start with, you have to kung ano yung gagawin nyo, you have to import your file here from here. So once na import nyo na yung file nyo rito, ayan, kailangan nyo siyang i-convert into a line, a vector like this. See? So I have here the design. Yan. This is a JPG file. They send it to me. So ito yung kailangan i-cut natin. So ginawa ko na yan. Ayan. Paggawa niyan. Actually, madali lang din siyang gawin. Ito, kung gagawin nyo yan in this software, ito rin naman yung mga tools niya kung paano. So you have to trace it or type what, for example, itong letter lang to ng axe. So ita-type mo lang yan using the text tool axe. So, for example, yan. Ita-type mo lang yan. At halimbawa yung empowered, paano ginawa doon sa empowered? Ganito lang yan. Type mo lang din yung empowered. For example, yan. Tinype ko lang yung empowered, then I look for that kind of font na ginamit. Pag nakita mo na yung font na ginamit, say, ano ba itong ginamit natin sa axe? Wait, ungroup. Okay. Ano yung font? Century Gothic. Okay. Itong Century Gothic na font, ayan. Ayan na siya, empowered. Then, makita nyo, medyo manipis yung font na yan. So, ginawa ko lang siyang bold. Ayan na. So, para magawa nyo yung ganito siya, yan. Ayan na. Kasi hindi na siya hiwa-hiwalay na yan, oh. Hindi na siya text. So, yun lang, kailangan maging creative ka o maparaan ka paano mo siya gagawin. So, to do it, you have to convert your text into outline. Convert mo muna yung font mo o yung text mo into an outline. So after converting it, hindi na siya text. Hindi na siya text. Isang outline na siya. Hiwa-hiwalay na siya, isang outline na. Hindi na siya isang text na kompletong ganyan. Hiwa-hiwalay na. So after that, ayoko kasi ng may fill. Mas maganda yung outline lang na ganyan. So hindi ko nilalagyan ng fill. Tapos meron siyang line lang. Yan. So ganyan. So ayan na siya. Then paano ginawa yung E? So ganito lang yan. Create a rectangle. Ganyan. Then
select mo yung dalawang image na yan and then go here. This is there are different weld or tools here to delete the line. I think this one, see, combine, see, na-delete na yung kanya, yung line niya. So ganun lang siya. Yun, dinagawa mo na yung E. Tapos i-duplicate mo lang yan para gawa mo tong mga ibang E. Duplicate mo lang siya, say copy or paste. So yan, paste mo lang dyan, no? Tapos delete mo lang yung E, no? Paste mo lang dito, then delete mo lang yung E, no? Tapos itong O, madali lang yan, i-arrange, i-ungroup mo yung compound because this is a compound. So i-icon mo siya, i-uncompound mo. Dalawang kuwang kasi yan na isang object lang. So i-uncompound mo lang siya, yan. So madidelete mo na yung nasa gitna. Then ikaw na ang bahalang gumawa kung ano yung nasa inside niya. Say yan nga yung inside. So gawa ka lang ng ganyan, yan. Tapos you put the line in the middle. You go to arrange, align, then you align it vertical, so pupunta siya sa gitna. Then you copy it and rotate it into 90 degrees. So you know. Then place it there. So medyo mas malaki, dapat medyo mas select ng konti, ayan. Then select it all, align mo ulit into vertical. So pupunta siya sa gitna. Then dapat magkasamang ganito. So ano yung una, i-select mo yung dalawang image, then go to weld. See, magwe-weld na siya. So tanggalin natin yung kanya, yung fill niya, saka lagyan natin ang outline. So ayan na siya. So ganoon lang siya kadali. Then this image or this outline, itong pinaka nasa ibabaw niya, tinrace lang yan, tinitrace lang yan. Titrace mo lang siya, ayan. So go to pen tool, titrace mo lang yan, ganun. Yan. After mo matrace, ayan na yung lalabas niya. Pag na-trace mo yan, ito na siya. Then after mo ma-kompleto yung lahat ng design, ayun na siya, ika-cut mo na siya. Ready for cutting na. So ayun na yung original file mo, then and this is your file for cutting. Okay? Then paano mo siya ika-cut into dun sa vinyl na binigay ko sa inyo, or yung vinyl. So first, kailangan malaman mo kung gaano kalaki yan. So dapat yung size. So ano ba yung regular size o actual size o yung standard size na ginagamit sa t-shirt, sa front ng t-shirt? Mostly size lang ng A4 or around 30 cm, ganun lang. So if you can see this is 30 cm. I put 30 cm na yung width niya. Bahala na yung height niya. Ayan, makikita nyo. 30 yung width niya. So after mo ma-cut yan, after mo ma-layout na yan, ready na yan for cutting. So to cut it, para ito yung page mo, pinaka page mo. So ang ginagamit ko lagi is 100 cm or 1 meter, and the size of the width of the vinyl is 47 cm. So yun yung nare-read nung plotter ko, yung 47 cm. So I put 1 meter by 47 cm. So most important here is wag niyong kalilimutan na hindi i-mirror o yung image nyo katulad nito. Dapat bago mo ilagay yan dyan sa page mo,
i-mirror mo na para hindi mo makalimutan. Kasi once na nakalimutan mong i-mirror yan, at nag-cut ka, na-cut mo na yung 1 meter, tapos hindi pala naka-mirror, sira lahat yung ginawa mo. So, for example, ito yung, ang ginawa ko dyan, pinaghiwa-hiwalay ko. Bakit kung mapapansin nyo, nakahiwa-hiwalay siya. Kasi pag itong buo na to, ang inilagay ko lang dito, say inilagay ko dito, inilagay ko halimbawa dyan, tapos yan lang ay pinlace ko dun sa buong 1 meter, ilan lang yung magagawa. So ilang pieces lang, say for example, see this, ilang piraso lang ang magagawa niya. So ilan lang ang kasya sa isang metro? 6, di ba? So mali yan, marami kang masasayang na space dito sa gitna. So hindi ganyan ang ginagawa ko. So para hindi ka makapag-waste ng vinyl, pag hiwa-hiwalayin mo ganito. Kasi kung isang buo siya, ganito, isang buo, maraming masasayang na vinyl. So baka makaubos ka ng ilang meter dyan to do your job. Ang kailangan ko lang is 40 pieces. So ganito, yan, ito, isang 40 pieces na yan, tapos ilagay mo lang dyan, tapos yung lahat ng space pinil ko nung ibang part nung graph nung design. So yan, so example ko sa inyo, magka-cut tayo ngayon ng itong portion na to kasi kulang pa yung kinat ko. So ayan, so ang kailangan ko is 40 pieces na ipiprint sa t-shirt. So meron na akong na-cut na previously, ito na, kapag cut na ako nung iba. So kailangan ko lang ng remaining, o yung hindi pa kulang, kakulangan dun sa gagawin ko. So ayan yung siset natin. So makikita nyo dyan kung ano yung size nya, 67 cm. So pwede kong gawin yung page na say 80 lang or 70. So ayan yung page natin ngayon, 70 lang siya. Okay, so ayan, ready na siya for cutting. So pakita ko sa inyo kung paano naman i-cut. This is my vinyl cutter. So what we need to do is isasalang lang natin yung vinyl dyan, then ready to go na. Ayan, sasalang lang natin yung ating vinyl. Yan, cutter. So sorry, hindi pa nakasaksa. And power it on. Then kailangan kung ano yung pinasok nyong size ng vinyl doon, nung page nyo, yun din ang ilalagay nyo rito. So to do it, I have to change the media size. Ayan, kung makikita nyo, media size. Then baguhin mo yung page length. Kung 70 inilagay mo ron, 70 rin dito. Yan, okay. Then load media, roll the currency. So ayan, roll na niya yung sheet. Ang babasahin lang niya kung ano yung ipinasok mo ditong length niya na 70. So yun ang i-read niya. So ayan, ready na siya. Then after that,
ready na yung platter natin. So all you need to do is to cut it, this one. Yan na, cut. So bago nyo i-press yung cut, kailangan bago nyo i-press yung cut, i-select nyo muna yung images na ika-cut nyo. Say ayan, selected siya. Then go to cut or plot. So lalabas na yung cut plot software natin, window. Then tignan nyo rito yung size ng material is 47 by 100. So kung 70 yung natin, kailangan 70 rin yung material mo diyan. So ayan na. Makita nyo rito yung position niya, dapat at least meron kang doon sa edge niya, meron kang at least 0.5 cm o 0.5 cm sa X and Y niya, offset niya, para merong space dito sa mo, hindi ikakat yung dulo. So after nyan, i-send mo lang, send. Ayan, simula na siya mag-cut. I'm using the GrafTech CE Lite Pat 50. So after mo makat, ipipil mo yung bawat image. Ayan siya. So pag pinrint mo yan sa t-shirt, tama yung position. Ganyan. Tapos, yan. Then, yan. Pre-press mo lang yan sa t-shirt, then yun na yun. So ayan, after mo makat, i-read mo yung design. So ganun lang yun. After makat, ayan, i-press mo lang yung done. Then of course, save mo yung ginagawa mo para for later project ulit, baka mag-request sila ng additional o ng dagdag o ng pahabol. Mahilig kasi sa pahabol ang Pinoy. So kailangan i-save mo lahat yung ginawa mong file. So yun, ganyan lang siya. Hintayin mo lang makat yung vinyl, then peeling na o weeding na. I-weed mo yung ginawa mo into this. Ayan. I hope na kahit pa paano meron kayong natutunan na sa araw na to, konting tutorial, and watch for other tutorial kung magkaroon pa ako ng maraming time, makagawa pa ng mga bagong video tutorial para sa inyo. So thank you guys, see you next time ulit.